Talagang in-outcast niya si Hanelet as part of the family, o bilang isang family member. Hindi niya sinagot at hindi niya kinumpirma, mga kababayan, kung ano yung reason, kung bakit hindi na o bakit kinancel yung visitation rights or privilege ni Hanelet na wala naman naging problema in the past few months. Ang press release ni Kaufman gamit ang kanyang PR, number one question, isa-isa natin ito. What was the official legal basis for suspending Ma'am Hanelet's visitation rights? And was due process followed before this action? So ang sagot ni Kaufman dyan, mga kababayan, ano ang sagot ni Kaufman dito? Ay what? For judicial reasons and out of respect for family privacy, sabi niya, I am not going to comment on the veracity of Hanelet Abanceña's allegation concerning her presence not being desired at the ICC Center. Talagang in-outcast niya si Hanelet as part of the family, o bilang isang family member. Hindi niya sinagot at hindi niya kinumpirma, mga kababayan, kung ano yung reason, kung bakit hindi na o bakit kinancel yung visitation rights or privilege ni Hanelet na wala naman naging problema in the past few months. Ngayon, mga palangga, ano yung due process? Ano ba yung pinaglalaban natin dito? Kasi, mga kababayan, dito sa katanungan na to, actually, sa sinagot ni Kaufman, ito ay malinaw na talagang ina-outcast na si Hanelet kasi naiintindihan ko at naiintindihan ni Hanelet na hindi naman si Kaufman ang nagdedesisyon kung sino ang not really hindi si Kaufman ang nagdedesisyon kung sino papasukin. Kumbaga dadaan pa rin sa registrar, dadaan pa rin sa pamunuan ng ICC. Malinaw na talagang yung kanyang ginagawa dito kay Hanelet ay inilalabas niya nga bilang isang pamilya. Ulitin po natin ang binanggit ni Hanelet sa kanyang interview, okay? Na noong July 19, meron daw siyang sinabi about sa case, about nag-interfere ba sa case, sa the ongoing case ni Pangulong Duterte noong July 19, di ba sabi ko? Sinabi ni Hanelet dun sa interview niya na pinakita na nag-viral na yan, na nung unang visit niya, pagbalik niya, itong, I don't know kung ilang time around na ito, ang pagbalik niya, maybe 3, ano? Pagbalik niya dyan, I think 2 weeks ago, sinabi sa kanya ng staff doon sa loob ng ICC na hindi ka na makakabalik o wala ka ng bisita kasi may sinabi ka nung July 19. Okay? Kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte, you can't do that. Diba? Sabi niya, you can't do that. Please don't do that. Something to that effect. Sinabi ni Hanelet sa video na malinaw pa sa sikat ng araw na sinabihan siya ng staff o ng registrar o personnel doon, di ba, na hindi ka na suspendido na o kanselado na iyong pagbisita. Ang question, ano ang ginawa ni Kaufman bilang isang counsel o bilang isang lead counsel o bilang isang abogado, mga kababayan, na July 19 pa pala na mayroong warning o mayroong sinabi itong pamunuan ng ICC. Ang question natin, bakit hindi sinabi ni Kaufman kay Hanelet na, uy, nung July 19 ay may sinabi ka na labag sa rules. Kaya nagdesisyon ang ICC na hindi ka makakapasok o sinuspende. Bakit wala siyang sinabi sa kanyang kliyente, sa pamilya ng kanyang kliyente? Di ba? Bakit hindi niya in-inform? Bakit walang correspondence? Bakit walang email? Dahil yan yung sinasabi ni Hanelet na hindi niya akalain na siya ay sinuspende. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, nung narinig doon, na you can't do that. Ibig sabihin, nag-fail talaga itong si Kaufman dahil hindi niya wala siyang empathy, simpatya. Diba? Empathy and sympathy dito sa pamilya ng kanyang kliyente. Ibig sabihin, hindi niya ginawa yung kanyang trabaho bilang counsel, bilang abogado, na i-inform ang kanyang kliyente, ang pamilya ng kanyang kliyente na, uy, mayroon kang sinabi during the time, okay, na labag sa rules. Wala sa sinabi, yun yung pinuputok ng butsi
ni natin lahat actually. Kasi ang pinapalabas ng mga putang inang mga alpot, mga kaalpot-alpotan na gustong bumukaka sa loob ng ICC para ihain ang bilasang kipay ng kanilang team alpot. Okay? Pinapalabas na hindi naman si Kaufman ang decision maker. But they failed na sasabihin sa inyo na yes, hindi si Kaufman talaga ang, ang kay Hanilet sa pamilya na, hey, noong July 19 ay may sinabi ka, pwede kang mag-apila, pwede sanang ipinaliwanag niya kay Hanilet. Ano ba yung sinabi ni Hanilet? Walang warning. No warning at all. Walang email, walang correspondence, walang pagsabi kung ano yung na-violate. Ayaw niyang sagutin kung ano ang naging dahilan, kung bakit kung bakit, sabi niya, for judicial reasons and out of respect for family privacy. Anong family privacy na yan? Anong pinagsasabi niyang family privacy? Kasama si Hanilet dyan sa na yan, sa family na yan. Ngayon, mga kababayan, talagang asshole itong si Kaufman. Ano yan? Hindi naman siya nag-iingat siya para hindi siya tawag dyan? Para hindi siya ma-issuehan o kung ano man, hindi ma-jeopardize yung kasalukuyang proceedings or yung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Bakit hindi niya na-i-defend yung asawa o partner o common law wife, yes, ng kanyang kliyente na si Pangulong Duterte? Bakit niya hindi inain, Miss Abansenia, kasi ito ginawa mo, ganyan-ganyan. Dapat ayusin natin. Madam, Miss Hanilet, kasi may nasabi ka, ganito gawin natin, ayusin natin, straighten up natin para, saayos natin ang iyong pag-visit next time. Pagbalik mo dito sa The Hague. Ngayon, mga kapalangga, kung matino siya talaga, kung matino itong si Kaufman na ito, puprotektahan niya yung kliyente niya. Pero sa kanyang pagsasagot, ang angas ng putang ina, wala akong pakialam kung pinili siya ni Inday Sara. Yung putang inang lawyer na ito na may PR ngayon, may PR siya dyan. I don't know kung binabayaran niya ba dyan or jowa niya na ba itong PR niya. We don't know. Kasi mukhang ayaw ni Kaufman magpa-interview sa media. Mukhang gusto niya lang sa PR niya kasi nakokontrol nila yung narrative. Kasi iba yung question na independent, no, yung mga media. Kahit na ang iba ayaw natin sa media, pero yung iba naman, helpful naman kasi independent sila. In response to Ma'am Hanilet question, talagang target si Hanilet. Tapos si Harry mamaya. In response to Ma'am Hanilet question, how can you effectively represent and defend the former president if, as she implied, you have not personally engaged with or understood him in meaningful contextual way? Kasi nga, sinasabi ni Hanilet na hindi naman niya, hindi niya kilala yung kliyente niya, si PRRD, dahil nga isa sa mga interview ni Hanilet na hindi naman nabibisita, walang lawyer na nagbibisita regularly. Sabi niya, Hanilet Abansenia, so it would appear, sabi niya, is emotionally distressed for reasons on which I mentioned previously. Emotionally distressed. This is attacking Hanilet's personality. Lahat naman ay distressed sa pangyayari. Lahat emotional ang pamilya. But as a lawyer, hindi dapat sinasabi ni Kaufman ito. Pwede na sabihin emotionally affected talaga siya dahil syempre yung pangyayari na ginawa kay Pangulong Duterte. Wala siyang simpatya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Hanilet na ino-honor ni Pangulong Duterte na common law wife niya at ino-honor ni Pangulong Duterte dahil nanay ng kanyang anak na si Kitty. Sinasabi niya nga, as I mentioned previously, I cannot elaborate. So may pabitin pa siya. Ano yung cannot elaborate? Sabi niya, the simple fact of the matter is that the Vice President, as a lawyer herself, is fully qualified to judge the quality of my engagement with and work for the former president. Meaning, mga kababayan, di ba, tinawag niyang emotionally distressed si Hanilet at parang sinasabi niya na hindi stable. Di ba? Yung emotion, kasi emotion, when you say emotionally, di ba, connected yan sa ating mental. Di ba? Sa ating mental and if you're mental and emotional. So parang sinasabi niya dito, mga kababayan, mga palangga, na si Hanilet ay hindi stable ang feelings or pag-iisip. Something to that effect. So hinusgahan kaagad niya si Hanilet at pinapaliwanag niya dito, malinaw sa sikat ng araw na hindi si Hanilet ang dito, parang ang boss
o hindi si Hanelet yung sinusunod niya. Wala siyang pakialam si Hanelet kasi si Vice President Sara daw, sabi niya, ano sabi niya dito? The simple fact of the matter is that the Vice President as a lawyer is fully qualified to judge the quality of my engagement. So parang sinasabi niya dito na si Inday Sara, okay, ang pwede lang magsabi niyan, okay, mag-verify or sabi na kung anong klaseng quality ang kanyang bilang abogado dito. Pag-aabogado dito kay Pangulong Duterte. So mga kababayan, ito ay isang maliwanag talaga na sa salitang maintindihan ng kapitbahay, wala akong pakialam kay Hanelet kasi hindi siya naman the decision maker. Wala akong pakialam kasi common law wife lang yan. Di ba? So, inililihis ni Kaufman. Okay? Yung issue actually, kasi sinasabi niya dito na yung kanyang ano lang dito, boss, o yung kanyang kliyente lang dito ay si Vice President Sara. Kasi isa din abogada si Sara. Si Sara lang ang pwedeng mag-qualify, magsabi kung anong klaseng lawyer siya, kung anong klaseng yung kanyang performance o as a lawyer ni Pangulong Duterte. So, hindi si Hanelet ang dapat yung sundin. Wala akong pakialam kay Hanelet dahil si Sara lang ang aking, we can call it, Sara is a gatekeeper, when it comes to dito sa defense team ni Pangulong Duterte. Dahil si Sara naman talaga, si VP naman talaga ang decision maker. At alam naman natin yan. At hindi nga si Hanelet. Pero may voice sila. Family members sila. They can suggest, pwede sila mag-react, pwede sila magsabi. I think kung may nakikita silang mali. So meaning talagang tinira ni Kaufman ang credibility ni Hanelet dahil sinasabi niya unstable or emotional distress. Di ba? Ito'y pagpapakita ng pag-atake sa personalidad o kredibilidad o pagiging bias ni Kaufman. And as a lawyer, hindi ka pwedeng magpakita ng ganito, mga kababayan.